Nako mga kababayan, magandang umaga ho sa inyo at magandang balita. Ito na ho mga kababayan ko, ang matagal-tagal na ho nating inaantay na sagot. Mga kababayan, Ka Eric Celis nagkaroon ng subpina. Ito na ho mga kababayan, maliwanag po sa sikat ng araw. Teka lang, maliwanag po sa sikat ng araw mga kababayan ko. Ayan, tingin nyo ho mabuti mga kababayan ko ha. O ito, sabi ho dito mga kababayan, Republic of the Philippines, Department of Justice, Office of the City Prosecutor, Quezon City. Mga kababayan ko, sino itong kinakasuhan ng PNP, CI, DG? Mga kababayan ko, ni Police Captain Amron, Amron M. Saidamen, mga kababayan ko. Ayan, no? Ganyan niyo po. O, sino ho ito, mga kababayan ko? Ito, hindi ho ito gawa-gawa. O, ayan, Jeffrey Luces Celis, mga kababayan ko, alias Eric Jeffrey Celis. Ayan. Nang korte, pinapatawag na ho. O, ano ho masasabi nyo dito, mga kababayan ko? Sapagkat kitang-kita nyo, mga kapatid, na maliwanag pa po yan. Ako, sabihin ko na ho sa inyo ang aking opinyon at bawang akin nasa isip lamang ngayong umaga na ito. Masayang-masaya ho ako na makita ko ho mga kababayan ko na may kaso ho itong si Celis. Sapagkat mga kababayan ko, tama lang ho na kasuhan yung mga gumagawa ng destabilization sa gobyerno. Kasi kung man ako po yung naniniwala, hanggat may Ka Eric, may ingay. Hanggat may Ka Eric, may gulo. Hanggat may Ka Eric, may epal. Hanggat may Ka Eric, talamak ang tae sa EDSA. Yun ho ang pananaw ko. Dahil, ang aking tingin, hanggat hindi ho ito si Celis na nadadala, wala ho itong tigil. Because, ang trabaho nito ay mag-destabilize ng gobyerno. Tama ho na subpinahan ito at ipatawag at gawa ng isang mabigat-bigat na kaso. Kasi alam mo sa totoo lang, itong dating rebelde na to, ay hinihimo niya pa rin yung mga nasasama niya na mag-organisa laban sa gobyerno. Ano ho ba mapapala ho ba natin? Balikan lang ho natin. Ano ho ba mapapala natin kung tayo ho ay lumalaban sa gobyerno? Mapapabagsak ho ba natin ang gobyerno? Mapapaalis ba natin si Bongbong Marcos? Makakaganti ba tayo kay First Lady? Yun ang pakiramdam nila eh. Mababago ba natin ang pagnanakaw sa Pilipinas? Yun ho ang mga gustong-gusto nilang mangyari. Gusto nilang babuyin ang unang ginang, babuyin ang pangalan ng ating Pangulo, gustong babuyin ang pangalan ng buong Pilipinas, palitan ng presidente at mag-upo tayo ng isang tatanga-tanga na bise. Yan ang gusto nyo. Yan ang gustong mangyari ni Eric Celis. Diba? Yan ang gusto nyong gawin sa Pilipinas. Yan ang gusto nyong i-empower sa mga Pilipino. Kaya kayo nagdi-destabilization. Bakit? Pag nakapag-destabilization kayo, nakapanira kayo, mapapalitan ba ang presidente? Hindi pa rin. Ayan o. Kaso, tandaan nyo to, mga gumagawa ng katarantaduhan dyan sa EDSA. Mga umiepal sa totoong gumagawa ng EDSA. Yung mga Duterte supporter yun ha. Kayo, mga tanga. Oh, ano ngayon? May susunod pa dito. Abangan nyo. Sige pa. Oh, ito balita ko. May vlogger. May rapper. Ha? May vlogger, may rapper pang susunod. Nasusumpinahan ito. Ewan ko lang kung di kayo madala. Malaking rapper, malaking vlogger. Kakasuhan ng destabilization. Nako, ingat-ingat ka na. Baka walang gamot sa sakit yan. Mabalik lang ako. Wala namang mapapala mga Pilipino kung patuloy tayong kung gusto nyo mag-stabilization eh. Wala rin magagawa.
Sapagkat mga kababayan, kung mag-aaksaya lang tayo ng panahon at oras. Kawawa lang ang Pilipino. Kawawa lang ang bansa. Kawawain lang ng mga tao na yan. Kaya ako, payo ko sa lahat ng mga kababayan natin na ikinig ngayon, wag na wag kayong sasama sa mga panawagan nilang pagkilos protesta dyan sa EDSA na para pabagsakin ang sigaw ay pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Wag na wag din kayong sasama. Kung magkataon mga kababayan ko na kayo ay hinahatak nila para sa maisog, wala ho yung kwentang rally na yan. Pwede ho kayong sumama mga kababayan ko sa pagtitipon. Kung ito ho ay para sa katotohanan, para sa pagpapalabas ng tunay na katotohanan, lalo na sa pagpapalabas kay Saldico. Gustong manawagan kay Martin Romualdez. Yan, mga kababayan. Pero, kapag nanawagan ho ng panawagan pababain ng Pangulo, abay, teka lang. Mga kababayan ko, si Pangulong Bongbong nga ho ang nagpalabas ng korupsyon sa Pilipinas. Tama ho ba ako? Pero mag-isip-isip po kayo. No? Ito i-warning ko na sa mga gumagawa po, sa mga nagdi-disturb. May sumpinan na ho kayo. No? Mamaya, abangan nyo, tumuto kayo, ilalaglag ko sa inyo yung malaking vlogger at isang malaking influencer ang makakasuhan ng destabilization. Ewan ko na lang kung hindi kayo umikot ng puwet nito, baka hindi na makapag-tape to baka hindi na makapag-tape tong vlogger na to. Wala nang superhero, no? Kaya nakaabangan nyo. Isa pa, mga kababayan ko, masulit ko na rin tong umaga na to. Pauwi na naman din ako ng Pilipinas masusulit ko na. Sa lahat to ng mga kababayan natin na nanonood, no? Maraming salamat to. Alam ko na hindi nyo ako nakita ng ilang araw, bagkos ako yung nagpapahinga. Subalit andyan ho kayo. Andyan ho kayo mga kapatid, andyan ho kayong mga Pilipino, andyan ho kayong mga kababayan natin nakasuporta palagi. Daghan salamat sa inyong tanan and thank you very much. And Diyos ti Agnina sa kadiyo amin sa mga kapatid natin na Diyos ti Agnina, ano pala yung bagbati pala yung sorry. But anyway, maraming salamat po. Okay, at sa lahat po ng mga kababayan natin, pauwi na ho kami. Magre-resume po ako ng Friday kagad. Saturday. Right? Ay, grabe mga kapatid. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi dyan, ha?